Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyong muli. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong likod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay, itong sa balita na akala po natin, di po ba? Akala natin yung problema po na dagdag na naman pasakit sa atin, lalo po sa airport, di po ba? Magkakaproblema na po tayo diyan dahil yung parking lot lang po doon di po ba naging 3 doble bigla-bigla nung maging private na po ito sa pamumuno po ng San Miguel Corporation. Ang presidente po na si Ramon Ang nung hawakan na po ang ating operation ng airport, mga katambay. At ito po, akala natin hanggang doon lang mga katambay. Yung pala, hindi pala. Bonus lang pala yon nila sa atin. Meron pa palang nakaamba mga katambay. Ang NAIA dito po sa pagtaas ng airfare saka nung service fee, mga katambay. Pakinggan natin ang balita at komentuhan natin. Talagang tayo ang pahihirapan ng bagong Pilipinas, mga katambay. At lalong-lalo na tayong mga OFW ang maapektuhan nito. Dagdag pasakit na naman sa atin at dagdag gastos na naman, mga katambay. Kausapin muna natin si Ginoong Alan Nepomuceno, ang chairman po ng Airline Operators Council. Magandang umaga po sa inyo, Sir Alan. Good morning, sir. Good morning, Ma'am Doris. Good morning po, Sir Alvin. Opo, ay alam niyo na po ba't kami napatawag. Kahapon diniscuss namin yung sobrang laki na itinas dyan sa parking sa NAIA na actually apektado din yung mga airline employees and officials. Kasi siyempre mga piloto siguro nagpapark dyan, apektado din. Yan, Pero hindi lang po yan, tataas din po ang landing at take-off fees ng mga eroplano. Ano pa po ba yung tataas? Lahat po ba ng serbisyo dyan tataas? Yung parking din ng mga eroplano. Oo. Ganito po, Sir Alvin and Ma'am Doris. Noong pong February of this year ay nagkaroon po ng public hearing tungkol sa revision ng Administrative Order Number 1. Ito po ang fees and charges ng Manila International Airport. At nangyari yan sapagkat 20 taon na po na hindi po nare-revise yung ating fees and charges. And so on this year, habang tayo rin po ay nandoon sa proseso ng privatization, ay nagkaroon ng desisyon ang ating gobyerno na itaas na ang ating mga fees. So, that means hindi lang po yung parking, lahat po ng fees and charges sa buong paliparan ay itinaas po dahil dito. So okay lang sa inyo, Sir Alan. Walang problema ang airline operators. Hindi umaalma ang Airline Operators Council at sa mga pagtaas na ito. Dalawang bagay po ang aming nakikita dito, dahil sa pagnanais natin na mapaganda ang ating paliparan, of course there is a requirement for investment, Investment. And, nakikita rin naman natin kung ano ang magiging epekto nito in terms of our operations at sa ating tourism. Ang ibig po sabihin, for example, dito sa ating parking fee, noong nasa pamamahala po ng Manila International Airport Authority, ay binibigyan po ng privilege yung ating mga employees na magkaroon ng special rate sa parking sapagkat sila nga po ang kasama nating nagpapatakbo ng pang-araw-araw na operasyon ng ating airport. At gayon din naman po, dahil hindi naman ganun kalaki ang sahod, ang pasweldo sa ating mga empleyado dito sa airport, ay binigyan ng pribilehiyo ng ating gobyerno na magkaroon ng special arrangement ang kanilang parking noon. So wala silang parking, Alan. Wala silang increase sa parking, Alan, ngayon sa NAIA? Ito nga po mula noong October 1, dahil nga po dun sa memorandum na inilabas the day before, starting October 1 po, we are also paying the same rates na binabayaran po ng mga pasahero. So sa isang regular na empleyado na mayroong dalang kotse sapagkat wala siyang option at nais niyang maging komportable ang kanyang biyahe pagpasok sa opisina,
That's around 250 pesos po sa buong maghapon ng kanyang binabayaran sa ngayon. Ay, nako. Tigilan na natin mga tambay. Binobola na lang tayo nito mga ito. Ang realidad talaga, ang real talk, kawawa tayong mga OFW, mga katambay. At yung mga biyahero, mga katambay. Yung mga mayayaman, walang problema yan eh. Yung mayayaman, na kahit itaas nila lahat ng service fee. Kasi sa atin din kukunin yan eh. Lahat ng itataas nila sa airport at sinasabing pati yung landing at parking fee ng mga eroplano, sa atin pa rin ikakabit yan. Di po ba? Pag iyan ay tinaasan na nilang tinaasan sa mga airline company, saan po ba kukunin yan? Meron po bang negosyo na nalugi? Di ba? Kailan nagpalugi ang airline company, mga katambay? Kaya hindi kikibo yan. Never kumibo ang mga airplane company dahil i-charge din yan sa mga pasahero. Sa amin, ibang klase na po ang bagong Pilipinas, mga katambay. Ito po, naging private po ang ating airport. Ngayon, ano po ang maitutulong nito sa sambayan ng Pilipino, lalo sa mga OFW, mga katambay? Itong ginagawa ng pahirap ng ating gobyerno sa mga Pilipino, mga katambay. Napakabigat. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, 6 na taon, hindi nagkaproblema ang airport at nawala pa sa pagiging worst airport yan. Pero ngayon, ginawa niyong worst airport ang Pilipinas, ang airport natin. Tapos ngayon, para mapapasok po ang pagiging pribado, makuha po ng isang billionaire Ramon Ang ng San Miguel, ang operation ng ating airport. Ano po susunod? Buong airport na ang makukuha nila. Samantala kay dating Pangulong Duterte, grabe po, nakukuhanan po ng tamang taxes yan. At naiayos po yan. Di po ba? Napakagaling humawak ng dating sekretary dyan. Si Tugade, di ba? Grabe. Pero ngayon, talagang 2 taon pa lang. Lahat po nagtaasan. Ano po kaya? Talagang gustong-gusto nyo na po talagang pahirapan at talagang gusto nyo nang patayin ang mga Pilipino, ang mga OFW sa laki ng gastos na ginagastos namin. Samantalang kay dating Pangulong Duterte, ibalik tanaw natin. Talagang nakukuha na ng malaking taxes ng gobyerno yan. Napapakinabangan ng gobyerno ang pumapasok na pera dyan sa ating paliparan. Di po ba? At talagang pati ang mga kumpanya ng airline, sinisingil niya ng tama dahil naging maayos ang palakad ng gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Pati yung mga utang na hindi nabayaran ng mga airline company sa pangunguna po ng isa rin po pinakamayaman sa ating bansa, di ba? Ang mga Lucio Tan, di ba? Ano sabi niya? Kung natatandaan po ninyo, ano sabi niya sa pamilya Tan sa Philippine Airlines at sa iba pang kumpanya? Kung ayaw nyo magbayad at ayaw nyo bayaran ng mga utang nyo, mga taxes sa gobyerno ng napakahabang panahon na, ano sabi niya? Iparada nyo ang inyong mga aeroplano sa langit. Sa langit nyo iparada, huwag dyan sa pag-aari ng Pilipinas, sa paliparan sa airport. Di po ba? Nataranta sila. Di po ba? Nagbayad sila. Nasingil ng gobyerno. Pero ngayon, sa bagong Pilipinas, halos lahat ibinebenta na. Kaya nga nung nakaraang vlog ko, ano sabi ko? Ano na lang ang hindi nagiging pribado sa ating bansa at pinagkakakitaan ng mga oligarko? Bulkan na lang at bundok. At ang Malacanang at ang Kongreso at Kamara na lang ang hindi nabebenta sa ating bansa at ang karagatan. Pero yung ibang dagat din nabebenta na, di ba? Lalo sa may parte ng Manila Bay. Natatayuan na rin pati dagat. Napakatindi ng bagong Pilipinas. Ito po. Ramdam po natin ito. Pag nag-umpisa na po ito, yung gagawin po nilang operasyon, lalo sa mga pagtaas ng airfare at mga service fee nila, kung ano-ano pa. Halos lahat itinaas na nila sa airport.
Expected naman natin yan, mga katambay. Expected natin dahil pribado eh. Pribado. Di po ba? Ano ba nangyari sa ating bansa nang maging pribado lahat ang ating mga karsada? Di ba? Napakamamahal. Yung Skyway nga lang po na tinapos at ang nangapital ay isang Ramon Ang ng San Miguel. Di po ba napakamahal ng toll? Kimamahal ng toll gate natin. Ganyan din po dadanasin natin sa ating airport. Ubod din ang mahal ang ipapataw sa atin, ipapatong sa ating gastusin. Hindi naman po lahat ng gagamit ng airport at sasakay dyan mayayaman. Napakarami po OFW na umaasa lang din ng konting ginhawa sa buhay at kakarampot din ang kikitain namin sa labas ng bansa at malayo pa kami sa aming mga pamilya. Di po ba? Nakakaano lang. 6 na taon ni dating Pangulong Duterte, hindi nagkaganyan ang airport. Hindi kami nagkaproblema. Kaming mga mahihirap. Kaming mga OFW, papasan yan. Nakakalungkot lang, mga katambay. Ganito na. Yung airport na pag-aari ng Pilipinas, ng taong bayan, pag-aari ng taxpayer, ngayon, pribado na. Serbisyo pa lang yan. Darating ang panahon. Pag nagpatuloy po ang pamamahala ng bagong Pilipinas, buong airport, kanila na. Sa pribado na po yan. Pribado na po yan. Wala nang dadatnan ng ating mga henerasyon, ng ating mga anak, ating mga apo. Wala nang pag-aari ang Pilipinas, mga katambay. Malapit na. Halos nakukuha na po lahat ng mga oligarko ang asset natin, ang pag-aari ng mga Pilipino, ang pinagkakakitaan ng gobyerno, pinagkakakitaan ng mga Pilipino, nawawala na. Ayan po, ang airport, unti-unti na pong nagiging pribado, mga katambay. Susunod yan, pati mga airport natin, pag-aari ng Pilipino sa mga probinsya. Magiging pribado na rin lahat yan, mga katambay. Dahil naging pribado na lahat eh. Di ba? Ang katubigan, ang kuryente, ang karsada. Di ba? Pati po ang pribado nyo na rin, Mr. President. Pati po ang PGH. Ang mga provincial hospital, ipribado nyo na rin para gumanda rin po ang pagpapatakbo ayon po sa inyo. Dahil ang ating gobyerno, ang nanunungkulan sa ating gobyerno, di umano, ay walang kwenta. Mga bulok ang pag-iisip, di umano. Walang awa sa mga taong bayan. Walang awa sa mga Pilipino. Ang mga nakaupo ngayon, di umano sa ating gobyerno. Mga katambay. Ang iniintindi, ang pinoprotektahan po nila yata, di umano, ay puro mayayaman, puro oligarko. Ayaw na ayaw po nila maghirap ang mga oligarko yata, mga katambay. Kaya po, ang mga Pilipino, ang pinahihirapan nila sa mga tax. Pinahihirapan tayo sa mga tax, sa mga dagdag. Isang damukal, napakatataas na mga taxes. Tinaasan mo na nga ng 12% ang tax sa mga gumagamit po ng online. Di po ba? Sa mga digital. Hindi mo pa ginawa 30%. Para naman mas masaya na kayong lahat. Yung 10% nga, kilaki-laki na. Ginawa mo pa 12%. Dapat sinagad nyo na. Gawin nyo na 50% agad. Para marami kayong programang magawa. Pakinabang ang gobyerno natin ngayon sa mga proyekto nila. Di ba? Nakita nyo mga proyekto? Isang damukal na proyekto nakikita natin. Pero, isang damukal din pong pahirap at pasakit ang nangyayari sa atin ngayon sa loob lang ng 2 taon. Ano pa kaya? Ano pa kaya ang itataas, mga katambay? Nakakalungkot. Kala natin parking lang. Hindi pala. Pati pala ang mga sasakay, lahat ng gagamit ng airport ay magkakaproblema na. Yung sinasabi nga ni Kamanong, ang mayayaman, mga politiko, mga oligarko, hindi magkakaproblema sa airport.
Isang damo ka lang kayamanan nila, isang damo ka lang pera nila. Ang unang tatamaan dyan, pahirap at kabawasan sa kakarampot na kinikita, mga OFW ang papasan lahat niyan. Mga katambay. Pero ang makikinabang, mga oligarko. Hindi natin alam, di mo ano. Dahil ang mga politiko ngayon, mga business partner na. Di yata ng mga oligarko. Di kaya, isa rin sila mga ka-business, mga stockholder ang mga politiko na mga oligarko. Dahil nauubos ang ating asset, kung ano pa yung malaking pagkunan ng mga taxes, siya pang nabebenta sa ating bansa, sa ating gobyerno. Di po ba? Yung magagandang pagkunan sana ng buwis, siya pang binebenta ng mga politiko sa ating bansa. Airport, napakagandang pagkakitaan yan. Di po ba? Karsada, yung mga karsada, non-stop po ang negosyo dyan. Walang lugi yan. Sa dami na po ng sasakyan sa ating bansa. Naging pribado. Lahat po halos. Yung kuryente, gamit na gamit po ng mga Pilipino yan. Walang kalugi-lugi yan. Lalo-lalo po ang tubig. Mamamatay tayo pag hindi tayo uminom ng tubig. Walang kalugi-lugi yan, mga katambay. Di po ba? Halos lahat. Yung nag-iisa natin na nung araw, yung Petron, pribado na rin. Mga katambay, nakakalungkot. Nung maging pribado po ang pag-aari ng mga Pilipino, dun po nagkaproblema ang mga Pilipino. Dahil hindi na makontrol ng Pilipino, hindi na makontrol ng gobyerno. Lalo kung ito'y gusto nilang pamahalin, pataasin, dahil pribado nga. Ganyan po magmahal ang mga politiko ngayon sa ating bansa. Ganyan po sila magmahal sa mga Pilipino. Puro pahirap, mga katambay. Puro pahirap yata ang gusto nila sa mga Pilipino. Pero sila, mga buhay-hari, maalwan ang buhay, asensado, hindi maghihirap at hindi makakaranas ng hirap, mga katambay. Tayo lang, tayo ang ibabaon sa mga gastusin. Dahil nga, hirap na hirap po kasi ngayon 2 taon. Isa pa, hirap na hirap ang ating bansa. Dahil bagsak ang ekonomiya natin. Walang nagpapasukan daw di umano ng mga businesses, mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Paano ka naman papasok sa bansa na lahat ay mahal? Sige nga, sinong dayuhan ang mamumuhunan sa ating bansa? Mahal ang internet, papatay-patay pa. Mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal din ang airport. Tapos, lagana pa ang korupsyon. Ang dami pang red tape. Lagana pa ang krimen. Lagana pa ang droga. Sino ang mamumuhunang dayuhan sa ating bansa pagka ganyan ang bansa mo? Di po ba? Kaya ano ang solusyon ng gobyerno? Pagka wala halos pumapasok na malalaking income sa ating bansa. Di ang solusyon? Taasan ng buwis sa ating kukuha. Ano gagamitin nila? Lalo doon sa malalaking bolt nila di umano na hindi pa puno. Yung mga bolt nila. Ano kukunin nila? Kailangan nila magdagdag ng buwis para magamit nila di umano sa mga maiitim yata nilang plano sa atin. Di ba? Ayan, katulad yan. Laganap na nga korupsyon. Talagang hindi pa nasisihan sa korupsyon, mga katambay. Kinukurap na nila di umano ang pera ng taxpayer ngayon. Yung taxpayer naman ang pahihirapan talaga. Sagad sa buto yata, mga katambay. Sagad na sa buto, di umano yata ang kanilang mga kasamaan, mga katambay. Komento lang na inyong lingkod. Pero hindi naman lahat ng politiko sa ating bansa. Katulad po nung sinasabi po na inyong lingkod. Meron pa po. Dahil kung ang naging presidente lang natin na isang Duterte, never nating ma-experience ito. Never natin ma-experience ang airport ay maging pribado. Dahil gumanda po ang airport natin nang hindi naging pribado sa 6 na taon. Pero ngayon, 2 taon pa lang nilang hinahawakan, pribado na. Ano pa ang susunod nilang pribado?
mga katambay, yung pag natapos po at nabayaran na, pag nabayaran na ng Pilipinas, ng taxpayer, yung ginagawang subway, pag nakuha na po ng Japan, dahil Japan po ang kapitalista, at katulong po ng pamahalaan, katulong ng taxpayer ang ginagawang subway, yan po, asahan po natin yan. 100%. Magiging pribado rin po yan pagdating ng araw. Yang subway, mga katambay. Dahil pagkakakitaan din po ng malaki yan. Di po ba? Kaya kawawa po. Ang taxpayer, ang kawawa, mga katambay. Tayo po, buwis na ang akala natin, ang mga namumuno sa atin, ay magbibigay po ng ginhawa at malaking tulong na magbibigay ng serbisyo sa atin. At yung mga ginagawa po ng gobyernong mga proyekto di umano na galing sa ating buwis na pag-aari po sana ng Pilipino. Pag natapos na, tayo ang gumastos mga taxpayer. Pero pag kumikita na ng maganda, ang makikinabang na, mga oligarko na mga katambay. Tayo lang ang nag-umpisa, tayo lang ang gumastos, pero ang pakinabang, ang kita, pagdating ng tamang panahon, mga oligarko na ang magkakamal nito, mga katambay. Nakakalungkot. Ano po masasabi nyo, mga katambay, sa nangyayari po sa ating bansa? Talagang pati tayong mga OFW ngayon, sakripisyo na naman, dagdag bawas na naman sa ating mga kakarampot na kinikita at malayo pa tayo sa ating pamilya. Tayo ang numero 1 gumagamit. Napakarami nating gumagamit. Di po ba mga katambay? Marami tayong gumagamit ng mga OFW ng airport. Ngayon sa ginagawa nilang lahat itinaas sa airport. Number 1 tayong masasaktan sa gastos at idadagdag na naman nilang ipapataw na gastusin natin. Di po ba mga katambay? Nakakalungkot lang po. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po mga katambay sa mga nagla-like, share, and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.